Patay ang nasa 29 katao matapos magsagawa ng overnight airstrikes ang Israel sa iba't ibang tent areas sa Gaza. Ang mga lugar na ito ay nagsisilbing pansamantalang tirahan ng iilang taong nawala ng tahanan dahil sa giyera sa kanilang rehiyon. Ayon kay Civil Defense Agency spokesman Mahmoud Basal, ay nagsagawa ang Israel ng night raid sa iilang bahagi ng Al-Mawasi at Beit Lahia region ng Gaza. Sinabi naman ng Israel na layo nito na targetin ang mga naiiwang miyembro ng Hamas na nagtatago sa rehiyon. Binuweltahan naman ito ng Palestinian Authority kung saan sinabi nilang itinalaga ng Israel bilang humanitarian zone ang naturang parte ng kanilang teritoryo at tila non-combatants, bata at kababaihan lamang ang mga natira sa lugar. Inakusahan naman ng rebeldeng grupo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ginagamit ang mga partial agreements para sa kanilang pansariling interes upang tuluyang masakop ang kalakhang parte ng Gaza. Israel nagbanta na. תושבי עזה, זאת פניית הזרה האחרונה. Posible bang permanenteng makontrol at sakupin ng Israel ang Gaza? Pinalawak ng Israel ang kanilang ground offensive sa Gaza matapos sirain ang halos 2 buwang ceasefire. May balita rin na nagbigay ng babala ang Israel Defense Minister na Israel Katz na permanenteng sasakupin nila ang Gaza kung hindi pakakawalan ang lahat ng hostages. Habang patuloy ang pambobomba at ground operations ng Israel, daan-daang sibilyan at mga bata ang naaapektuhan. Anong papel ni Trump sa patuloy na pag-atake ng Israel? Posible bang makamit ng Israel ang kanilang layunin sa harap ng international pressure? Yan ang ating aalamin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, ay nagpapatuloy sa kanyang matinding kampanya laban sa Hamas sa Gaza. Matapos ang ilang buwan ng ceasefire mula Enero hanggang Marso 2025, muling sinimula ng Israel ang kanilang malawakang operasyon sa Gaza noong Marso 19. Ayon sa Israeli military, kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang operasyon dahil sa kabiguan ng Hamas na pumayag sa kanilang bagong kondisyon para sa ceasefire. Ngunit ang pinaka-controversial na bahagi ng bagong atake ay ang pahayag ni Defense Minister Israel Katz na nagbabantang permanenteng sasakupin ng Israel ang mga teritoryo sa Gaza kung hindi pakakawalan ng Hamas ang natitirang mga hostage. תושבי עזה, זאת פניית הזרה האחרונה. הסינואר הראשון הרס את עזה, והסינואר השני יחריב אותה לחלוטין. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה. ואתם תשלמו את מלוא המחיר. Paano nagsimula ang bagong round ng opensiba? Noong Marso 19, 2025, sinira ng Israel ang halos 2 buwang ceasefire sa pamamagitan ng matinding pambobomba sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ayon sa Gaza Ministry of Health, mahigit 590 katao, kabilang ang 200 na mga bata ang napatay sa bagong mga atake na ito sa loob lamang ng 4 na araw. Sinabi ng Israel na inihinto nila ang ceasefire dahil hindi pumayag ang Hamas sa bagong bersyon ng kasunduan. Ang gusto ng Israel ay i-extend ang unang phase ng 3-phase truce at ipalaya ang karamihan sa 59 na titirang hostages sa Gaza kung saan nasa 24 lang ang pinaniniwala ang buhay pa nang hindi nangangako na tapusin ang digmaan. Sa kabilang banda, iginiit ng Hamas na gusto nilang sundin ang orihinal na kasunduan na napirmahan noong Enero. Ayon sa kasunduang yon, dapat nagsimula na ang 2 panig sa negosasyon para sa ikalawang phase ng deal na natutugon sa pagpapalaya ng natitirang mga hostage, ang pag-withdraw ng Israeli troops mula sa Gaza at permanenteng paghinto ng labanan. Ano ang bagong plano ng Israel sa Gaza? Sa isang nakakagulat na pahayag, sinabi ni Defense Minister Israel Katz na papalakasin ng Israeli forces ang kanilang kampanyang militar laban sa Hamas at gagamitin ang lahat ng military at civilian pressure kabilang ang pag-evacuate ang populasyon ng Gaza patungong timog at ang pagpapatupad ng plano ni US President Donald Trump para sa voluntary migration ng mga residente ng Gaza. Iniutos din niya sa hukbo na sakupin ang karagdagang mga lugar sa Gaza, i-evacuate ang populasyon at palawakin ang mga security zones sa paligid ng Gaza para protektahan ang mga komunidad ng Israel at mga sundalo. Ang pinaka-controversial na bahagi ng kanyang pahayag ay ang babala na sasakupin ng Israel ang lupa sa Gaza hanggang pumayag ang Hamas na pakawalan ang lahat ng mga hostage na hawak pa rin sa Strip. Habang patuloy na tumatanggi ang Hamas na palayain ang mga hostage, mas maraming teritoryo ang mawawala sa kanila na i-annex ng Israel, sabi ni Katz ayon sa The Jerusalem Post newspaper. Kung hindi pa kakawalan ang mga hostage, patuloy na kukuha ang Israel ng mas marami pang teritoryo sa Strip para sa permanenteng control. Paano naapektuhan ang mga sibilyan ng Gaza?
Habang patuloy na lumalawak ang ground offensive ng Israel sa Gaza, patuloy din ang matinding pambobomba mula sa Israeli jets. 5 tao kabilang ang 3 bata ang napatay sa isang Israeli airstrike na tumama sa isang bahay sa Tufa district ng Gaza City sa hilagang bahagi ng Gaza. 2 tao naman, isang babae at ang kanyang anak na babae, ang napatay ng tank fire sa Abasan malapit sa Khan Yunis sa timog. Ayon kay Al Jazeera reporter Hind Khaldari, hindi nagbigay ng anumang babala ang Israeli forces sa kanilang mga aktibidad sa Beit Lahia at Rafah. Mas lumalala pa ang sitwasyon dahil sa kakulangan ng humanitarian aid. Ayon sa UNRWA, ang UN Agency para sa Palestinian Refugees, ito ang pinakamahabang panahon mula noong nagsimula ang conflict noong Oktubre 2023 na walang anumang supply na nakapasok sa Gaza. Ayon kay Khaldari, ang mga health worker at hospital sa Gaza ay lubhang nahihirapan sa bagong atake ng Israel. Wala ni isang truck ng medical supplies ang nakapasok sa Gaza Strip. Karamihan sa mga sugat ay napakaseryoso at karamihan ng mga nasugatan ay mga bata, kababaihan at matatanda. Bukod pa rito, dahil sa kakulangan ng fuel sa Gaza, karamihan ng mga ospital sa Gaza ay nanganganib na bumagsak at magsara kung hindi sila makakatanggap ng fuel sa mga susunod na araw. Dagdag niya. Anong sinasabi ng US at international community? Sa kabila ng international condemnation, malakas pa rin ang suporta ng United States sa Israel. Ayon kay Acting US Ambassador Dorothy Shea sa United Nations Security Council, Hamas ang may buong responsibilidad para sa patuloy na digmaan sa Gaza at sa pagpapanumbalik ng labanan. Sinabi rin ng White House Press Secretary na si Caroline Leavitt na fully supported ni US President Donald Trump ang renewed Gaza operations ng Israel. Subalit maraming bansa ang tumututol sa mga aksyon ng Israel. Ayon kay Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakabagong atake ng Israel sa Gaza ay isang catastrophic crime at sinabi niyang kasama sa responsibilidad ang Estados Unidos. Marami ring mga protesta sa iba't ibang bansa, kabilang ang Israel mismo, na nanawagan ng pagtigil sa digmaan. Posible bang sakupin ng Israel ang Gaza? Sa ngayon, tila may kakayahan at determinasyon ang Israel na sakupin ang mga bahagi ng Gaza. Kontrolado na nila ang central at timog na bahagi ng Gaza at patuloy na pinapalakas ang security zone at lumilikha ng buffer sa pagitan ng Hilaga at Timog. Ngunit may ilang salik na maaaring hadlang sa planong ito. Una, may malaking international pressure laban sa Israel. Bagaman suportado sila ng US, maraming bansa sa Europa at sa Global South ang tumututol sa kanilang mga aksyon. Ikalawa, ang long-term occupation ay magkakaroon ng matinding humanitarian consequences na maaaring magdulot ng mas maraming international criticism at posibleng sanctions. Ikatlo, ang pagsakop sa Gaza ay maaaring magpasidhi pa ng tension sa buong Middle East at humantong sa mas malawak na conflict. Sa kabila ng mga hamon na ito, mukhang determinado ang Israel sa kanilang plano, lalo na sa ilalim ng liderato ni Netanyahu at sa gitna ng malakas na suporta ni Trump. Kung patuloy na isusulong ng Israel ang kanilang plano na sakupin ang Gaza, maaaring makita natin ang isang dramatikong pagbabago sa geopolitics ng Middle East. Una, maaaring humantong ito sa mas malawak na digmaan kung makikialam ang ibang mga bansa tulad ng Iran. Ikalawa, maaaring mawalan ng kredibilidad ang international humanitarian law kung hindi mapaparusahan ang Israel sa mga posibleng war crimes. Ikatlo, maaaring magkaroon ng massive humanitarian crisis sa Gaza na mag-iiwan ng milyon-milyong Palestinian refugees. Ano sa tingin mo? Dapat bang payagan ng international community ang Israel na sakupin ang Gaza? Posible ba itong makatulong sa pagkamit ng kapayapaan o lalo lang itong magpapalala ng away? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.